So, pero naniniwala ako na marami sa mga kababayan natin, lalong-lalo na sa mga kabrad ko, mga kapatid ko, lalong-lalo na sa ating mga kuya, ate sa Eagles, no? Matagal ko pong tinago ito pero hindi po ako, hindi mo kailangan ipagyabang eh. Pero ako po ay Eagles, no? So, ganun pa man, salamat po at talagang ang dami, lalong-lalo na sa mga kapatiran sa Eagles, talagang daming tumawag, ang daming nagbigay ng kanilang suporta, tamaan na ang tamaan. Hindi po Iglesia ni Cristo ang tinitira ko, kundi Iglesia ni Manalo. So maliwanag po 'yan, ha? So gusto ko lang po kayong bigyan ng update. Ngayon po, ang ating pag-uusapan ay syempre yung update kay Epifanio Labrador, na kung saan kahapon yung mga ginawa niya talagang kinakarma na po siya, mga kababayan. Bago pong lahat, gusto ko munang sabihin sa inyo na ako po ang inyong kapanalig. Ako po ay isang miyembro ng Iglesia ni Cristo na dedepensa sa mga vlogger na ito na patuloy na ginagamit ang Iglesia ni Cristo para sumikat, para siraan, mga mahal kong kababayan. Nandito tayo para depensahan ang kanilang mga ginagawang paninira na pawang mga gawa-gawa lamang. Ngayon po mga kababayan, itong si Epifanio Labrador, ayaw tumigil. Talagang hindi yata nauubusan ng gasolina ito sa kakatakbo. Di ba, ito kinarma na nga ito Nag-iiyak na, humihingi na ng tulong, hindi na binabayaran ng kanyang amo. Ngayon, para makapaghakot ng mga tao na maniniwala sa kanya, meron na naman siyang binabanggit dito mga kababayan. Magugulat kayo. Naku po, magagalit ang mga tao dito na miyembro na ginagamit niya, na isa daw siyang miyembro at hindi daw niya pinagyayabang ito, mga kababayan. Kumalma po kayo mga kapatid ha. Talagang itong taong ito scammer. Tignan nyo, meron siyang ginagamit na naman yung kilala at respetadong Eagles na isa daw umano itong miyembro na talagang pinagmamalaki pa niya. Sa tingin mo, Epifanio Labrador, kukonsintihin ka ng mga kabrad mo o yung mga tinatawag na ate kuya na mga Eagles? Sa tingin mo, kukonsintihin ka ng mga ito kung totoo talaga na isa kang miyembro ng respetadong organisasyon na ito? Tignan natin itong Epifanio Labrador na ito kung gaano siya. Nanggigigil ako mga kapatid at mga kababayan Talagang hindi daw siya titigil mga kababayan hanggat hindi mapapabagsak ang Iglesia ni Cristo. Epifanio Labrador, sino ka? Kakayanin mo ba ang respetadong reliyon na Iglesia ni Cristo? Na sa dami ng kumaaway, sa dami ng kumalaban, na wala sa katwiran, na kagaya mo din, na nabulag sa pera, lahat naglaho. Pinarusahan ng Panginoong Diyos sa langit. Yan ang hindi nila matanggap. Dahil ang Iglesia ni Cristo ay merong totoong Diyos. Tignan natin kung anong ginawa ng taong ito para maghakot ng mga tao, para mapaniwala niya. Pasensya na po sa marami tayong kaibigan na Eagles mga kababayan at mga kapatid. Kung totoo nga Eagles nga ito, sabi nung kausap natin na kaibigan natin na isang malapit sa atin, ipapa-verify ko yan, anong lugar yan. Nako, lalong sisikip ang mundo mo kasi
Yun na Eagles na yun ha. Kung totoong Eagles yan, mananagot yan. Kasi hindi ganyan ang mga Eagles. Mababait ang mga Eagles at respetado. Hindi kagaya ni Epipanyo Labrador na talagang ang utak niya na feeling pantas, feeling henyo, mga kababayan. Napakayabang, hambog. Kaya tignan mo, patong-patong na kaso yung yung isinampa ng mga kapatid Mag-antay po kayo mga kababayan. Sabay-sabay po kasi yan na i-approve para sabay-sabay siya na maglibot sa Pilipinas. So tignan natin mga kababayan, ano bang sinasabi na naman ng ulupong na ito. Ito na. Alam ko, nako, wag po kayong mga kababayan at mga kapatid lalo na yung mga miyembro po ng Eagles. Pasensya na po kailangan ko pong ilahad sa inyo ito para malaman nyo na itong taong ito kakaiba. Talagang scammer po ito. Iiksi na naman ang tatapakan na lupa nito. Kasi syempre ginagamit na naman yung grupo ng Eagles Tignan natin mga kababayan. Epipanyo Nako, Epipanyo Labrador. Talagang ayaw mong tumigil. Hindi ka rin namin titigilan hanggat hindi mo tinitikom yung bibig mo. Hanggat hindi mo tinitikom yung bibig mo. Hanggat nandiyan ka na gumagawa ng paninira, hindi ka rin namin titigilan. Hanggat yung utak mo matunaw na lang na parang yelo. Ito na mga kababayan, pakinggan po natin itong taong ito. Talagang may sapak na talagang kinakarma na Mga minamahal kong mga kababayan, muli nandito na lang po yung lingkod, Epipanyo Labrador, dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko. Okay, bago ang lahat, pinasasalamatan ko muna po yung ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga nagbigay po ng kanilang suporta. So, kagabi po, hanggang ngayon, actually, katatapos lang pong bitawan ng yung lingkod ang cellphone. Dahil bumubuhos po ngayon yung suporta po ng ating mga kababayan sa inyo pong lingkod. At nagpapasalamat ang ating mga kababayan sapagkat may tumatayo na para po magsiwalat ng mga kahayupan, katarantaduhan, kababuyan ng Iglesia ni Manalo. Hindi po ng Iglesia ni Cristo kasi hindi naman po talaga sila Iglesia ni Cristo. Pero yung totoong Iglesia ni Cristo, ginagalang, minamahal at talagang nire-respeto ko po talaga. No? Pero itong Iglesia ni Manalo, itong mga puta, mga walang ya, mga gago, mga demonyo na Iglesia ni Manalo, kaklaruhin ko lang tamaan na ang tamaan. Hindi po Iglesia ni Cristo ang tinitira ko, kundi Iglesia ni Manalo. So maliwanag po yan. So, gusto ko... mga kababayan nililiwanag daw ni Epipanyo Labrador na hindi Iglesia ni Cristo yung kanyang tinitira. Epipanyo Labrador, kahit saan ka magpunta, kahit tignan po sa listahan ng mga religion, kahit tumingin ka sa sect, kung merong nakalista o nakalagay na Iglesia ni Manalo, tignan mo, hindi raw Iglesia ni Cristo yung kanyang tinutuligisa. Iglesia ni Manalo daw. Grabe ang ginagawa ng taong ito. Pakinggan pa natin kung gaano kabastos ang taong ito, mga mahal kong mga kababayan at mga kapatid. Talagang hindi natin alam kung anong sumapi dito Nagkatawang tao lang ito mga kababayan na talagang kinasihan siya ng masamang espiritu. Grabe yung taong ito, mga kapatid at mga kababayan. Lalong-lalo na yung susunod na babanggitin niya. Kung totoong miyembro ito, si Epipanyo Labrador, isusuka ka ng mga ito. Kung legit na isa kang ate o kuya ng isang Eagles, isusuka ka. Kasi yung ginagawa mo, karumal-dumal, Epipanyo Labrador.
hindi katanggap-tanggap sa lipunan. Gawain ba yan ng matinong tao, Epipanyo Labrador? Kayo na humusga mga kababayan. Eto na, ipakita ko na itong itong babanggitin niya. Naku, magagalit sa iyo ito, Epipanyo Labrador. Magagalit sa iyo ito. Magagalit sa iyo ito. Napakalaking grupo nito. Po kayong bigyan ng update, no? Alam nyo, grabe, no? Talagang gusto po nilang patahimikin tayo. Gusto nila tayong takutin. Kagaya po ng ginawa nila doon po sa isang mga ngaral na meron po kasi akong nakausap iba't ibang mga reliyon. Alam nyo, hindi lang pala yung reliyon ni yung sa dating daan, yung nakaranas, kaya pala nag-abroad. Akala ko noon, kaya nag-abroad yun dahil tinatakasan niya yung kanyang kaso. Pero hindi pala yun. Hindi pala yun ang pinaka-purpose noon. Kaya pala nag-abroad yun dahil gusto pala talagang patayin, no? At nakwento pa nga sa akin, ginamit pa ng iglesia ni Manalo. Alam niyo mga kababayan, yung sinasabi niyang nag-abroad na isang leader ng isang reliyon, hindi po totoo na gusto siyang i-liquidate. Tinatakasan nito ang mga patong-patong na kaso na pinatong po sa kanya ng pamamahala dahil po sa pangbabastos po sa Iglesia ni Cristo. Kapareho din ni ni Epipanyo Labrador na tumakas sa mga kaso dahil gawa-gawa lang din ng sinasabi niyang tao na natakot at nagpunta ng bansang Brazil. Kapareho din ni Epipanyo Labrador ito kung yun nga pinarusahan ng langit ikaw pa kaya Epipanyo Labrador? Pakinggan pa natin. Atin pang pakinggan mga kababayan, paano niya linlangin yung kanyang mga followers at mga subscribers. Grabe ang paggawa ng mga kwento ng mga ito, mga kababayan, itong Epipanyo na ito. Nako. Eto na, babanggitin niya na yung yung sinasabi niyang grupo na isang respetado, mga kababayan. Kasi marami tayong kilala, mga kababayan na miyembro ng Eagles at talagang sila din yung yung talagang makikita mo na law-abiding citizen, mga kababayan. Pero itong Epipanyo na ito, na ginagamit niya pati Eagles, kung totoo man na miyembro ka, ngayon pa lang, isusuka ka na ng mga ito. Kasi hindi yan gawain ng isang Eagles. Totoo mga kababayan, kasi marami tayong kilala na mababait at talagang sumusunod sa patakaran ng tao, sa batas ng tao at sa batas ng Diyos. Pero itong Epipanyo Labrador na ito, hindi katanggap-tanggap yung mga ginagawa nito, mga kababayan. Pakinggan pa natin kung gaano kasinungaling ang taong ito. Na marami sa mga kababayan natin, lalong-lalo na sa mga kabrad ko, mga kapatid ko, lalong-lalo na sa ating mga kuya, ate sa Eagles, no? Matagal ko pong tinago ito pero hindi po ako hindi makailangan ipagyabang Pero ako po ay Eagles, no? So, ganun pa man, salamat po at talagang ang dami, lalong-lalo naman sa mga kababayan, napakinggan nyo po. Isa daw siyang miyembro ng Eagles. Pero nung pinakita ko po itong video doon sa kilala po natin na isang respetado na former executive sa isang ahensya ng gobyerno, meron pong mataas na posisyon ito. Nung pinakita ko itong video na ito, nanggagalaiti po itong ating kakilala na kaibigan natin. Nasabi niya, yung taong yan, ipapahanap ko. Ano bang lugar niyan? Saan ba yan? Sabi ko, taga ano po ito? Taga Ipil daw, or Talisay. Taga ano po ito kung hindi ako nagkakamali, ayon sa comment, si Epipanyo Labrador ay nagtatago daw ito sa liblib na lugar dyan sa Talisay, Negros Occidental. Kung hindi ako nagkakamali, mga kababayan, or sa Ipil, Zamboanga.
Di ko alam. Yan yung mga nasa comment eh. Eh sabi niya, ipapa-verify natin, ipapa-check natin kung totoong member ba yan. Sabi ng kakilala natin. Ipapa-verify natin kung totoong miyembro. Galit na galit eh. Kasi sabi niya, hindi gawain ng isang miyembro ng Eagles yan. Isang law-abiding citizen ang Eagles. Hindi ganyan ang pag-uugali ng mga Eagles. Ngayon na Epipanyo, lalong sisikip ang mundo mo. Alam mo kung bakit? Itatakwil ka ng mga kabrad mo. Isusuka ka. Kasi isipin mo ha, ang babait ng mga Eagles. Ito pa meron pa akong napanood na kung hindi Iglesia ni Cristo ang tinatanggap sa trabaho, Eagles. Napanood ko yun sa isang flip top Kung hindi ka Iglesia ni Cristo, Eagles. Yung mga tinatanggap sa trabaho. O, tignan mo. Kung hindi respetado ang Eagles, kung hindi law-abiding citizen ang Eagles, diba? Tinatanggap sa trabaho ang mga Eagles pag kilala ka or nalaman ng isang kumpanya na isa kang miyembro ng Eagles, tatanggap ka sa isang trabaho kung naghahanap ka ng mapagkukunan ng hanap buhay. Kasi mga kababayan, ganyan din po ako nung nag-apply po ako ng trabaho, nung fresh grad po ako, nung nalaman na miyembro po ako ng Iglesia ni Cristo, natanggap po ako. Kasi alam nyo naman mga kababayan, mga Iglesia ni Cristo, masunurin yan. Magtatrabaho yan kahit walang amo. Susunod yan sa mga patakaran sa kumpanya. Di ba? Yung Eagles ganun din respetado yan. O tignan mo Epipanyo Labrador. Kung pinapakilala mo na yung sarili mo ay miyembro ng Eagles, walang maniniwala sa'yo. Mga kababayan at mga kapatid. Naniniwala ho ba kayo na isang miyembro ng Eagles itong taong ito? I-comment nyo po sa baba. Kasi naghahanap po siya ng mga kakampi sa kanya Talagang marami daw suporta, bumubuhos daw. Lalo na yung binabanggit niya na isang grupo. Kilala kasi ang Eagles mga kababayan, lalo na po sa mga humanitarian, brotherhood. Malawak po yung kanilang grupo. Talagang respetado po ito mga kababayan at mga kilalang tao sa lipunan ang mga miyembro dito. Pero itong si Epipanyo Labrador, I doubt mga kababayan kung isa talagang legit na miyembro ito. Kasi sabi nga nung kakilala ko ay hindi ganyan ang mga miyembro ng Eagles. Mababait yan at respetado. Nung nakita, nabanggit niya, may saltik yan. I-verify natin yan. Yan. Hindi ka kukonsintihin ng mga kabrad mo kung ganyan ang inaasal mo Epipanyo. Ganyan din po sa Iglesia ni Cristo. Ganyan din po ang batas sa Iglesia ni Cristo. Mas matindi pa nga doon Dahil walang kamag-anak, walang kapakapatid, walang nanay, walang kahit yung mga close relatives, basta nagkasala, pantay-pantay pong batas, mga kababayan. Kaya mababalitaan nyo po na yung kapatid po ni Ka Eduardo Manalo at yung iba pang mga kamag-anak niya, dahil lumabag po sa doktrina na pinapatupad po sa loob ng Iglesia ni Cristo, na ayon sa sinusunod na aral sa Biblia, itiniwalag ang mga ito. Yun yung mga binabato rin sa pamamahala na wala daw puso, wala daw Diyan yung makikita mga kababayan na wala talagang kinikilingan ang doktrina na sinusunod po ng kapatiran. O isang halimbawa na lang, lasenggo ka, nag-asawa ka ng hindi Iglesia ni Cristo, nag-away kayo, nagdemandahan kayo, ayaw nyong magkasundo,
Pag hindi kayo nagkasundo na pinatawag po kayo ng pamamahala, pinag-usap kayo at hindi kayo nagkasundo, matitiwalag po ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na ayaw pong ayaw pumayapa, ayaw tumigil sa kanilang ginagawang makasanlibutang gawain. Kaya tinitiwalag po sila. At iba pang mga klase ng mga hindi dapat na gawain ng isang tao. Kasi dyan mga kababayan, mahigpit. Hindi rin na madali ang pagpasok dyan. Napakaraming mga proseso. Mga kababayan at mga kapatid. Hindi po ang sistema dyan, basta pumasok ka lang. Hindi po. Susuyurin ka. Pipigain ka sa katwiran. Talagang dadalisayin yung pagkatao mo. Kung dati kang masamang tao, dati yung mga gawain sa labas, hindi mo magagawa po sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ganyan po ang batas diyan. Bawal pa nga umutang sa kapwa kapatid Dahil yan po yung pinagmumulan ng away. Siyempre, pagka inutangan mo yung kapatid, tapos hindi mo siya binayaran sa takdang araw, pag nagkita kayo sa kapilya, nag-iiwasan na kayo. Tapos yung nangutang, natisod na. Nahihiya siyang magbayad ng utang niya. Tapos yung isa naman, nahihiya na ring maningil. So, imbes na sumamba sila, hindi na kasi nagtalo na sila. Nagdemandahan na. Yun po yung bawal doon. Na pagka nagkaroon po ng ganyang mga gawain sa loob ng Iglesia ni Cristo, tinatanggal po, tinitiwalag. Or yung mga miyembro na gumagawa po ng mga kabulastugan. Halimbawa sa eleksyon, tumatanggap po ng mga kung ano-ano, 'di ba? Na hindi dapat sa isang politiko. Tinatanggal po 'yan, mga kababayan. At marami pang iba na ikatatanggal ng isang miyembro pag hindi tumino. Ikaw, Epipanyo, yung gawain mo, hindi ka kakampihan ng mga kabrad mo diyan. Kasi tignan mo yung ginagawa mo. Hindi siya kahit sa batas ng Diyos, ayaw yan sa batas ng tao pa kaya. Tignan pa natin kung ano yung mga sinasabi nito, mga kababayan. Talagang, Epipanyo Labrador, lalong sisikip ang mundo mo. Lalong naku po, kung 10 square meter yung lungga mo, magiging 5 square meters na lang yan. Kasi, wala kung ano-ano kasing ginagawa mo Ayaw mo kasing magbago, Epipanyo. Talagang pinapaliit mo yung mundo mo. Yan, dumadami yung mga nagsasampa sa'yo ng kaso dahil sa ginagawa mo. Diba? Antayin nyo po kasi meron tayong mga kapatid na nagre-ready po na magkakaso ulit dito. Ito. Salamat po at talagang ang dami lalong-lalo na sa mga kapatiran sa Eagles, talagang daming tumawag, ang daming nagbigay ng kanilang suporta. So iba pa nga nag-aalok na dito ka sa amin, dito ka na, kami na bahala sa iyo. So marami. So maliban doon may mga reliyon pa na talagang nagpaabot po ng kanilang pasasalamat at talagang sabi nga nila dahil nga sa mahina-hina yung loob nila, kaya nananalangin na lang sila na sana may isang taong tumayo para ipagpatuloy yung pagsisiwalat sa lahat ng mga kahayupan ng Iglesia ni Manalo. No, kasi biro nyo ngayon ko lang po lalong naintindihan na ito palang reliyon na to ay isang parang mafia talaga. Mafia. Kasi saan ka nakakita ng isang reliyon na may mga goons? Saan ka nakakita ng isang reliyon na mayroong mga private army? Saan ka nakakita ng isang tunay? Sandali lang, mga kababayan, lilinawin ko lang ito. Yung paratang niya, siguro nakita niya ito sa YouTube.
kumalap siya ng mga kung ano-anong mga kwento na naman. Naalala nyo po, babanggitin lang po natin na si Ramon Tulfo, na kapatid po ng mga Tulfo brothers. 'Di ba? Ito po yung nakasuhan ng Iglesia ni Cristo dahil yan din yung paratang niya na may mga private armies daw, may mga goons, marami daw baril na nakita sa templo. Yun yung mga sinulat niya sa column niya. So, itong si Ramon Tulfo, mga kababayan, kinasuhan ito ng pamamahala sa buong Pilipinas, sa buong mga distrito na merong Iglesia ni Cristo. Ayan, gaya din ni Epifanio Labrador, matapang sa una. Pero nung kinasuhan na at dinakip ng pulis, bumahag na yung buntot niya. O, tingnan mo, Epifanio Labrador, yung mga kilalang tao nga, una, mayayabang, una, kala mo kung sinong nasa katwiran, pero nung dinakip na at kinasuhan na, nanghingi ng sorry. Nanghingi po sila ng sorry, mga kababayan, yung mga Tulfo brothers. Dahil sa nangyari na issue na yan kay Ramon Tulfo. Ngayon, ito na naman. Binabalikan na naman ni Epifanio Labrador. Ito, outdated na ito. Matagal na po itong mga kababayan. Panahon pa ni ni Ka Felix, panahon pa ni Ka Eranio Manalo ang mga issue na ito. Tignan mo, muling binabanggit ni Epifanio Labrador. Akala niya, isa siyang bayani, mga kababayan, na kung ano-anong mga nasasagap niyang mga kwento, yung mga tira niya, na walang basehan, mga kababayan. Kaya Epifanio Labrador, mag-antay ka talaga pagka nakaguna ang mga kaso mo. Iiyak ka talaga. Tatawagin mo lahat ng mga santo para tulungan ka. Tatawagin mo lahat ng mga kaibigan mo pero hindi ka nila tutulungan. Yan ang tandaan mo. Maghihimas ka ng rehas. Kung hindi ka maghimas ng rehas, ang langit ang susumpa sa'yo. Ito po, sinasabi ko lang po. Lahat po ng mga lumapastangan, lahat po ng mga umapi, lahat po ng mga yumurak sa pamamahala, na wala po sa katinuan at wala sa katwiran, kinakarma po yan. Marami na pong mga nangyari dyan. Hindi ko nababanggitin. Napakaraming mga personalidad na bumastos sa aming namamahala. Lahat naglaho po. Kinarma po sila. Kasi ang namamahala po, hindi po gumaganti yan. Sinasabi ko nga sa inyo. Ito na lang ito po yung magagawa po namin. Na bilang miyembro ng Iglesia ni Cristo, ang ipagtanggol ang aming pamamahala. Isang katawan lang po kami, mga kababayan. Ginagalang po namin ang aming pamamahala. Nire-respeto namin. Hindi lang kami, kahit hindi Iglesia ni Cristo, maging sa ibang bansa nire-respeto. Dahil po sa malaking ambag sa lipunan hanggang sa pandaigdigang suliranin, ay malaking ambag. Malaki po ang ambag ng pamamahala sa paghubog ng mabuting Pilipino, mga kababayan. Tingnan. Lahat po ng mga matatagpuan nyo dyan na may mga kaso, sangkot sa iba't ibang masamang gawain, itanong nyo kung anong reliyon nila. May makikita ba kayong Iglesia ni Cristo? Itanong nyo kung anong mga kinaaniban nilang mga reliyon. May Iglesia ni Cristo ba dyan? Wala po. Kundi, ang mga yan ay kareliyon ni Epifanio Labrador. Yung mga sinasabi niya, lahat ng mga sinasabi niya kabaliktaran. Kumbaga bola na bumabalandra sa mukha niya. Na sabi ko nga sa inyo itong taong ito is estapador, scammer. Binunyag na nga niya yung mga amo niya Hindi na daw siya binabayaran, wala na daw tulong na natatanggap.
Kaya naglasing ito, kung ano-ano na pong mga sinasabi niya, nababaliw na. Yung utak niya, dumi na ng mukha niya, napudpud na. Dahil wala na sa katinoan itong taong ito, mga kababayan. Kumbaga Epifanio Labrador, habang may panahon pa, magbago ka na. Masayang mabuhay sa mundo na malaya. Sinasabi ko nga sa'yo, gamitin mo yung talento mo na binigay sa'yo ng Panginoong Diyos. Ginamit mo kasi sa kasamaan eh. Lahat kasi tayo mga kaibigan at mga kapatid ay binigyan ng Panginoong Diyos ng talento. 10 talento. Napakarami niyan. Kung gagamitin po natin sa tamang paraan, tayo'y magiging mabuting tao. Tayo'y magiging malaya. Ay ang ginagawa mo para sumikat ka lang. 'Di ba? Ginagago mo yung ibang tao, binabastos mo, niyuyurakan mo, kung ano-anong mga paratang na wala namang sapat na ebidensya. 'Di ba? Yung mga binabanggit mo matatagal na 'yan eh. Sasabihin mo kaya lumipad ng ibang bansa si Brad Ely ay dahil may masamang gagawin ang Iglesia ni Cristo. Hindi po. Kaya lumipad 'yon dahil sa mga kaso na tinataguan niya. Matagal po na nanirahan sa ibang bansa yan. Sa Brazil, mawalang galang na po. Ito'y nababanggit ko lang po mga kababayan na para lang magkaroon po tayo ng ng basehan. Na hindi ko binabanggit po yung kabila dahil gusto ko pong mapahiya, hindi po mga kababayan. Sinasabi ko lang po ito para marinig po ng tao na itong paratang ni Epifanio Labrador ay pawang mga walang katotohanan. Parang pawang mga gawa-gawa lamang ito para maghakot ng kanyang mga tao na tatamnan ng kanyang mga pinapaniwalaan. Ang taong ito talagang sinapian na po ng Diablo ito. Nagkatawang tao lang ito para usigin ang kapatiran. Pero hindi ka magtatagumpay, Epifanio Labrador. Kahit sabihin mo na marami kayo, hindi kayo magtatagumpay. Noong mga unang siglo, mas malala ang mga pang-uusig. Mas mabibigat ang mga hinarap ng pamamahala noon. Ngayon pa, Epifanio Labrador, na hindi na matatalikod ang Iglesia ni Cristo sa mga huling araw. Yan po ang nasusulat sa Biblia. Ito po ay sinasabing ikatlong tatak. Ang ikatlong tatak ay hindi na matatalikod. Nasa iba't ibang dako ang mga Iglesia ni Cristo ay matatatakan at makakaunawa ng mga salita ng Diyos. Sinasabi mo hindi ka titigil hanggat hindi mo napapabagsak ang Iglesia ni Cristo. Hindi mo kakayanin, Epifanio Labrador. Dahil kami pong mga Iglesia ni Cristo ay naninindigan para ipaglaban namin ang aming pananampalataya. Ipaglalaban din namin ang aming namamahala na si Ka Eduardo Manalo sa iyong mga ginagawang paninira. Nandito kami para kontrahin ang mga bintang mo. Nandito kami bilang miyembro ng Iglesia ni Cristo para ipagtanggol po ang aming pananampalataya. Yan po ang ginagawa ko at sa mga kapatid ko na Iglesia ni Cristo na mga defenders po. Defenders of faith, mga kababayan. Sabi nga ng iba mawawalan ka ng followers. Iglesia ni Cristo ka pala. Kung mawawalan man ako ng followers sa pagiging Iglesia ni Cristo ko, okay lang. Ang mahalaga ay pinaglaban ko ang aking pananampalataya.
Yan ang sinasabi ng mga bashers ko eh. Nagkamali ka ng kinampihan, mauubos ang followers mo. Oh, bakit? Ngayon, dumadami ang aking followers. Sa dami po ng mga naniniwala, sa dami ng mga kapatid sa buong mundo. Nandito po kami, mga kababayan, para ipagtanggol ang ating pananampalataya sa mga taong lapastangan sa ating pamamahala. Pakinggan pa natin ang taong ito kung paano niya bastusin ang pamamahala, mga kababayan. Talagang nakakagigil eh. Ito na, mga kababayan. Na reliyon na kumbaga halos lahat sa kanila o yung itong reliyon na to ay merong koneksyon sa lahat ng mga o gustong makikonek sa mga politiko, no? So ang dami po akong nalaman, marami po akong natuklasan tungkol po sa kahayupan. Kasi may mga ano po sa akin eh. Sabi pa nga sa akin, panoorin mo to, panoorin mo yan. Alam niyo yun, ang pinanood ko po yung mga issue ng Iglesia ni Manalo. Grabe. Grabe. So, ang dami palang issue sa Iglesia ni Manalo. Kaya, hindi mo talaga masasabi na Iglesia ni Cristo yun eh. Kaya nga sabi ko, ang tinitira ko po dito ay Iglesia ni Manalo. Hindi po Iglesia ni Cristo. Kasi pag sinabi po kasi Iglesia ni Cristo, alam niyo po kung ano po ba ang makikita natin sa Iglesia ni Cristo. Unang-una, mababait po yung mga yan. Hindi po yan sanay magsalita ng kung ano-ano, magbanta, at hindi ginagamit yung kanilang impluensya para lamang sa sarili nilang kapakanan. At hindi nila itinutulak yung kanilang ang tunay na Iglesia ni Cristo. Sabi nga sa akin ng isang nakausap ko, ang tunay na Iglesia ni Cristo, Brad, ay hindi sumasama sa politika. Dahil kung mababasa mo ang Biblia, ni minsan ay hindi sumama, hindi nakisali si Kristo sa usapin pang politika. No? So, doon lalo nabuksan yung isip ko na nga no, wala akong mababasa sa Biblia na yung isang iglesia ay nakikisawsaw sa usapin pang politika. Diba? Hindi katulad ng Iglesia ni Manalo na talagang makikita nyo po, no? Kala mo kung sino na, no? At saka dahil nga sa mayaman sila, may impluwensya sila, so alam mo, Epipanyo Labrador, ang pamamahala o ang kapatiran hindi lumalapit sa politiko. Ang mga politiko ang lumalapit. Baka hindi mo alam, tuwing eleksyon halos lumuhod ang mga politiko para lang humingi ng tulong para i-endorso ng Iglesia ni Cristo. Anong sinasabi mo na Iglesia ni Cristo o pamamahala ang lumalapit? Lahat ng mga sinasabi mo, wala talagang sablay. Kaya mga kababayan, hindi na natin tatapusin yung yung video niya kasi 30 minutes yan Kumbaga kumuha lang po tayo ng mga mga information na sinasabi niya na yun naman yung ating reaction na sasalagin natin na puro kwento lang po ito, mga kababayan. Mag-antay-antay po tayo dahil yung kaso po ay nire-ready na kasi ang proseso niyan ay sabay-sabay po na ilalabas po sa korte yung warrant of arrest para kahit saan man siya mapunta, kahit saan po siya makita ay pwede po siyang arestuhin. Yan po yung proseso. 'Di ba, mga kababayan? Salamat po sa inyo. Sana po sa buong mundo, mga kapatid na Iglesia ni Cristo, kung mapanood nyo po ito ay i-like nyo po, i-share nyo po para po makita rin po ng ibang mga kababayan natin. Ang taong ito na si Epipanyo Labrador ay pinaghahanap na po ito. Talagang isi-serve na po ang warrant of arrest dahil po sa kanyang ginagawa na pangyurak sa pamamahala na mga bintang niya na puro gawa-gawa lamang na kinuha lang din niya sa mga YouTube, Google. May nagpasa sa kanya na walang mga basehan, mga kababayan at mga kapatid. Kaya ako po, ang inyong kapatid sa pananalig
Nandito po tayo para magbigay po ng depensa sa mga taong lapastangan, lalong-lalo ng mga vlogger na ito. Salamat po sa inyo. Mabuhay po. Ako po si The Wonder sa Philippines. Salamat po sa inyong lahat. At i-comment nyo na rin mga kababayan na kung anong lokal kayo, anong distrito kayo, sa ibang bansa man po kayo. I-comment nyo po kung saan po kayo mga kababayan at mga kapatid. Salamat po sa inyo.